Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Benjamin Pabian at shoutout kay Ronnie Canleo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, 8 video na ang mapapakinggan nyo everyday, 4 sa umaga at 4 sa gabi. Salamat mga master. Matapos lumuhad si Aaron, sa oras na ito, mahinang huminto ang simoy ng hangin, at medyo lumiwanag ang kandila dahil ito ay matatag. Sa dahan-daang pag-aangkop ng mga mata ni Aaron, nalaman ni Aaron na ang kabaong sa lupa ay ilang metro ang layo sa harap niya, kalahating metro sa ilalim ng candlestick. Ninuno ba yan? Ngunit nang naisip iyon ni Aaron, biglang umalangaw-ngaw ang isang paus na boses, Han Xiao, ano ang problema mo? Nagulat si Aaron sa boses. Halatang hindi niya inaasahan na may ibang tao dito. Bukod dito, kahit na ang boses ay boses babae, ang Buddha ay sinakal ng lalamunan ng isang tao. Ang pinakamahalagang bagay ay ang Aaron ay nabigla nang malaman na ang boses ay nagmula sa kabaong. Si Disciple Han Xiao, na tinanggap na ang Aaron bilang kanyang apprentice, ay dumating upang magulat sa asawa ng guro. Dahil doon, marahang tinapik ni Han Xiao ang Aaron gamit ang kanyang kamay at sinenyasan siyang tumawag ng mabilis. Aaron isa low red kanyang ulo, Disciple Han 3,000, nakilala ko ang aking lola. Pagkatapos ng mahabang katahimikan sa kabaong, may isang boses, okay, shower, halika rito. Tumanggo si Han Xiao, tumayo at pumunta sa kabaong, pagkatapos ay tumabi na parang may sasabihin sa kabaong. Ilang sandali pa, tumayo siya ng tuwid at ibinalik ang tingin sa Aaron. Pagkatapos, na may kaunting ngiti, pumunta siya sa Aaron, sabi ng matandang babae mo na kapag nagkita kayo sa unang pagkakataon, walang maibibigay sa iyo. Ito regalo ang singsing. Sa pamamagitan nito, kumuha siya ng singsing sa kanyang kanang kamay, hinayla ang kaliwang kamay ni Aaron, at nilagyan ng singsing ang daliri sa buntot ni Aaron. Ang singsing ay kulay tanso, at may ilang batik-batik na madilim na kulay sa paligid nito. Pero sobrang dilim ng liwanag. Hindi ito masyadong nakikita ni Aaron, ngunit sa kabuuan, maaari niyang husgahan ang singsing, na isa ring ordinaryong bagay. Gayunpaman, sa dulo ay isang regalo, Aaron o napaka nagpapasalamat na paraan, salamat, Lola. Humalaklak si Han Xiao. Sa oras na ito, tumingin siya sa Aaron at iniabot ang libro kay Aaron, ito ang sikretong aklat ng paaralan. Mamaya, magsasanay ka ng husto ayon sa mga kasanayan at algorithm sa sikretong aklat, alam mo ba? Tumanggo si Aaron, oo, Master. Well, it's getting late. Aaron, huwag mo nang istorbohin ang iba pa madre. Pwede ka na munang bumalik. Han Xiao daw. Tumanggo si Aaron, well, by the way, Master, pansamantala akong nananatili sa isang restaurant sa lungsod, ngunit bukas ay pupunta ako sa tuktok ng kitchen. At saka, may sasabihin ako sa iyo. Iyon ay my identity. Panipi, hindi naman ako tumitingin sa tao, tumitingin lang ako sa puso ko kung may gagawin ka, puntahan mo lang ako kapag may oras ka. Pinutol ni Han Xiao ang Aaron. Noong una, gustong sabihin ni Han Sanchen kay Han Xiao ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang kasalukuyang sitwasyon, si Han Sanchen ay natatakot na magdala ng hindi kinakailangang gulo kay Han Xiao, kaya umaasa siya na kahit na siya ay naging isang guro, mas mabuting hindi banggitin ni Han Xiao na siya ay kanyang apprentice,
na para rin sa kanyang kaligtasan. Maaari, Aaron ng kaunti walang magawa, ngunit sa wakas ay bumantong hininga, mabuti, na 3,000 unang umalis. Natapos ang Aaron, tumalikod at umalis. Matapos kumpirmahin ang Aaron na umalis, sa oras na ito, ang kabaong ay biglang tumunog muli. Han Xiao, hindi ba nanumpa ka sa puntod ng iyong amo na hindi ka tatanggap ng apprentice? Bakit mo sinisira ang pangako mo ngayon? Tumanggo si Han Xiao, oo, nanumpa ako na hindi ako tatanggap ng apprentice, pero kung ako hindi sumunod sa sumpa, 5 kulog lang ang lalabanan ko pero kung hindi natin tatanggapin. Ang Aaron, hindi makakaharap ang disipulo sa kanyang Panginoon. May kasabihan sa pagitan ng Shifu at Xianling Island. Kapag may nakilala kayong lason, babalik kayo sa Tyran. Ito rin ang walang kamatayang talent ng Xianling Island. To tell you the truth, madam, ngayon ko lang nakita na napakabait ng bata, hearted, kaya gusto kong ibigay sa kanya ang Double Dragon Tripod at iabot sa kanya para gamitin ang tripod skill pero nung ini-instill ko yung gamit, bigla kong nalaman na itim yung palad ko sabi. Nang marinig ito, natahimik saglit ang kabaong, at hindi makapaniwalang sinabi, ibig mong sabihin ang Aaron ay isang lason na tao. Hindi ko alam ang tungkol doon, ngunit siya ay lubhang nakakalason, at walang panlunas sa kanyang katawan, at walang katulad na Dharma, ngunit hindi siya matigas o matigas. Sa makatuwid, kahit na siya ay hindi isang taong lason, siya man lang ay isang lalaking may gininto ang katawan ang palaging pinapangarap ko sa isla ng Xianling kung hindi ko siya matatanggap, paano ko haharapin ang kanyang amo pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang mga gustong mag-alchemy ay dapat mapahamak ng makamandag na apoy. Kung sila ay may gininto ang katawan o makamandag na mga tao, maaari silang makakuha ng dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Ito talaga ang pagpapala ng ating isla ng diwata. Sure, ang gayon ang tinatawag na destiny ay umiiral sa dilim ngunit Gia Z reincarnation, hindi ko inaasahan na ang mundo ay magiging napakabaguhin kung alam ito ng iyong Panginoon sa ilalim ng tagsibol, natatakot akong malaman niya ito. Tumanggo si Han Xiao, bahagyang tumangala, tumingin sa dilim, at nag-isip na bamulong, oo, ginang, nakagawa ako ng pinsala sa Xianling Island, ngunit sa huli, nakakuha ako ng walang kamatayang talento para sa Xianling Island, nakabayaran din para sa aking master sa buhay na ito. Gustong-gusto kong makita ng sarili kong mga mata ang bata, pero sayang, may mabigat na buntong hininga sa kabaong. Mapait na sinabi ni Han Xiao, Madam, baka may chance pa sa future. Oras na para lagyan ka ng gamot. Tapos na sabihin, Han Xiao ay magwawakas ng kandila, ayon sa kabaong, at ang kabaong, sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang tumpok ng bulok na karne. Mula sa sirang templo out, Aaron puso para sa isang mahabang panahon ay hindi pa rin kalmado. Originally, gusto lang niyang ibalik ang tripod, pero hindi niya naisip na mali. Sa huli, nagbigay siya ng parangal sa isang master ng walang dahilan. Pagkatapos ay naging disipulo siya ng isla ng Xianling. Hindi inaasahan sa kanya ang nangyari noong gabing iyon. Sa mga mata ni Aaron, si Han Xiao ay isang ordinaryong matandang lalaki lamang, ngunit hindi niya inaasahan na makakagawa siya ng alchemy. Kabalintunaan, walang mag-aakalang titira siya sa ganitong sirang lugar kahit na gusto niyang basagin ang kanyang ulo. Kung tutuusin, depende sa ganitong uri ng teknolohiya, hanggat handa siyang gumawa ng isang casual na pahayag, lahat ng mga sekta at grupong etniko sa mundo ay susubukan na i-recruit siya para sa kanilang sariling paggamit. Sa ilang mga paraan, ang mga ito ay mga pharmaceutical machine, ngunit sila rin ay mga money printing machine. Alam ni Aaron, isang bagong dating, kung gaano kahalaga ang mga table tasks sa mundo ng 8 direksyon. Naturally, mas mahalaga ang mga makakapagpino sa kanila. Ngunit ang ganitong uri ng magandang bagay, talagang hayaan ang Aaron upang matugunan, kung minsan, ang mundo ay gaya ng dati, marahil nasira mo ang bakal na sapatos ay hindi rin makahanap ng mga bagay, ang iba ay madaling magkaroon. Marahil, ito rin ay tulad ng agwat sa pagitan ng mayamang ikalawang henerasyon at ng mga ordinaryong tao. Minsan napaka-unfair ng mga bagay sa mundo kaya naman gusto ng mga tao ng patas. Matapos lumabas sa sirang templo, hindi nagmamadali ang Aaron na makarating sa sentro ng lungsod. Bagamat papalapit ng papalapit ang oras kay Zishi, hindi nagmamadali ang Aaron. Ang pagdating ay palaging darating.
Hindi mo may tatago kung gusto mo. Sa bagay na ito, sigurado si Aaron, kahit na sigurado, kung hindi siya pupunta sa appointment ngayong gabi, pagkatapos ay naniniwala siya na hindi siya makakaalis sa Doo City bukas. Mula sa isang punto, maaari rin itong suportahan ang pananaw ni Aaron, iyon ay, pagkatapos niyang lumabas sa kabilang ospital na iyon, ang kabilang partido ay hindi maaaring magpadala ng sino mang sumunod sa kanya. Malinaw, lubos siyang kumpiyansa na hindi makakaalis ang Aaron sa lungsod ng Lashoy. Bukod pa rito, hindi kailanman naging duwag ang Aaron. Hindi siya naging duwag kapag kailangan niyang harapin ang dapat niyang harapin. Sa makatuwid, ang isip ngayon ni Aaron ay talagang nasa Double Dragon tripod na ito at kay Han Xiao. Sinabi na ni Han Xiao na ang tripod na ito ay nasa kasalukuyan. Napakalakas ng tunog nito, ngunit hindi pa nakita ng Aaron kung gaano ito kalakas. Napakaraming materyales na kabibili lang sa auction house, tripods at skills na binigay ni Master Han Xiao sa bag. Bakit hindi mo siya subukan? Isipin dito, Aaron makita ang apat na walang tao, ayon lamang sa memorya ng pamamaraan, isang alon ng magkabilang kamay, Double Dragon ding sandali ay lumitaw sa harap niya. Pagkatapos ay kinuha niya ang aklat na ibinigay ni Master Han Xiao at pinag-aralan ito ng dahan-dahan. Ang pamagat ng libro ay si Siang Ji. Ang paunang salita ng aklat ay nagsasabi na ito ay bahagi ng pagkain, yugto ng kulay, yugto ng gamot at yugto ng puso. Ang tinatawag na yugto ng pagkain ay tumutukoy sa pagpapagaling at gamot na pampalakas na pinaglilingkuran ng lahat ng mga nilalang. Hindi nabasa ng Aaron ang natitirang tatlong yugto, dahil ang kanyang focus ay halatang naakit ng bahagi ng pagkain. Sa huli, nagpa siya si Han na kumuha ng pangunahing diskarte at subukan ito. Bagamat ang pagsasanay na ito ay ang pinaka-elementarya na tableta, at kaunting enerhiya lamang matapos itong inumin, hindi ito aksaya, at ito ang pinakamahusay na pagpipilian para sa Aaron. Sa sandaling ang enerhiya sa kanyang kamay ay hinihimok, ang apoy sa ilalim ng double ang dragon tripod ay nasusunog. Pagkatapos, ang buong tripod ay nagsimulang umikot ng dahan-dahan. Sabi sa libro, magluto ng 3 minuto ng dahan-dahan na may 3 minutong apoy, at pagkatapos ay magsunog ng 10 minuto na may 8 minutong apoy. Shit, how does it sound like cooking? Nakasimangot si Aaron. Paano laging may déjà vu ang mga pamamaraang ito sa pagluluto sa lupa? Kung hindi lang talaga mukhang tinidor ng baka ang Double Dragon tripod, iisipin ni Aaron na isa siyang kusinero o alchemist. Bueno, ngayon ang pinakamahalagang yugto ay ang Chengdan. Sa kaunting puwersa sa kaliwang kamay at malakas na puwersa sa kanang kamay, nabuo nito ang dobleng apoy ng kultura at martial arts, at inayos ang 8 trigram upang gawin ang mga hilaw na materyales sa ang tripod ay naging dan. Matapos basahin ni Aaron, ibinaba niya ang libro. Pagkatapos, ayon sa pamamaraang ipinahiwatig sa aklat, hinikayat ng Aaron ang kapangyarihan. Pagkalipas ng ilang minuto, nabawi ni Aaron ang kanyang lakas. Pagtingin sa Double Dragon tripod, na unti-unting tumigil sa pag-ikot, nakaramdam siya ng kaunting saya. Kahit na ito ay isang maliit na eksperimento, isang maliit na tableta, para sa Aaron, ito ang unang pagkakataon sa kanyang buhay. Kasabay nito, ito rin ang kanyang unang hakbang sa mundo ng lahat ng direksyon sa isang tiyak na paraan, at ang kahalagahan ay natural na naiiba. Matapos ganap na huminto ang Double Dragon tripod, nilunok ni Aaron ang kanyang laway at dahan-daang naglakad patungo sa Double Dragon tripod. Sumunod, oras na para masaksihan ang himala. Sa sandaling nagngangalit siya ng kanyang mga ngipin, direktang hinawakan ni Aaron ang takip ng kaldero. Pagkatapos, bigla niyang binuksan ang takip at handa nang salubungin ang kanyang obra maestra. Boom! Bigla, sa sandaling ito, nang itinaas ang takip, nagkaroon ng napakalaking pagsabog, at biglang yumanig ang buong kagubatan. Si Aaron, na nasa gitna, ay kasing itim ng dumi. Ang kanyang mga mata ay maputi pa, at ang kanyang bibig ay nakabuka. Biglang may lumabas na puting mata sa bibig niya. Dam, di ba? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.